Madilim ang langit at maulan pa ng araw na iyon nang ang batang babae na si Sarah ay nasa tapat ng isang bagong hukay na puntod habang hawak ang kamay ng kanyang tita Mabel. Sa paligid ay naroroon din ang mga taong nagluluksa habang hawak ang kanya-kanya nilang itim na payong. Para kay Sarah, ang labis na pag-ulan ay nagiging refleksyon lamang ng emosyong kanyang nararamdaman. Ramdam niya sa kanyang sarili na may hindi tama. Noong nakaraang linggo lamang ay hinalikan pa siya ng kanyang ina na si Charlotte bago matulog. Pinangakuan pa niya ang kanyang anak ng blueberry pancakes bilang almusal kinabukasan. Maghahanda na noon si Charlotte sa kanyang night shift sa ospital nang bigla na lamang itong nabawian ng buhay. Pagka-uwi ni Sarah galing eskwela ay bumungad kaagad sa kanya ang balitang nalagay sa malalang karamdaman ang kanyang ina. Isang bagay na nakakapagtaka dahil ang kanyang ina ay normal namang malakas at malusog. Matulungin din siya sa iba, kaya naman hindi matanggap ni Sarah ang nangyari. Ang kalungkutan na nararamdaman ni Sarah ay walang katulad. Habang inihahanda ang pagbaba ng kabaong sa bagong hukay na lupa, ay hindi makontrol ni Sarah ang kanyang emosyon na naig sa kanyang kaisipan at damdamin na muling makita ang kanilang ina sa huling sandali. Nais lamang din niyang magpaalam ng mas maayos. Agad na kinumbinsi ni Sarah ang kanyang ama at ilang kamag-anak na buksan ang kabaong. Sinubukan naman din ng ama ni Sarah na siya ay kausapin. "Anak, wala na tayong ibang magagawa. Malamang na gusto rin ni mami mo na alalahanin natin siya kung ano ang itsura niya dati." Ang pagnanais na buksan ng kabaong ay mas makakadagdag lamang sa sakit, kasabay ng pag-iiyakan ng karamihan ay mas nangibabaw ang pag-iyak ni Sarah. Sa bawat sandali na lumilipas ay mas lalo lamang siyang nagiging mapilit. Dahil dito ay nakumbinsi na rin ang ama ni Sarah na mapagbigyan ang hiling ng bata, dahil kung hindi umano ay baka magkaroon ito ng mabigat na sama ng loob. Agad hinawakan ng ama ang kamay ng kanyang naluluhapang bata na si Sarah at naglakad papalapit sa kabaong. Ang lahat ay nakamasid naman sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Nang mahawakan ni Sarah ang kabaong ng ina, ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Magkahalong takot at pag-asa ang kanyang nararamdaman. Kahit na medyo nanginginig pa ang kamay, ay nagawa pa rin buksan ng ama ni Sarah ang kabaong ng bahagya, sapat lang para makasilip ang bata sa loob. Napaluha na naman si Sarah, pero sa pagkakataon na iyon ay luha na ito ng kaginhawahan. Napasigaw ng bigla si Sarah. "Hindi ito si Mama, ibang tao ito." Ang mga taong medyo malayo sa kabaong nang madinig yon ay binaliwala lamang sa isiping sigaw lamang iyon ng isang batang nangungulila. Inisip nila na baka nalilito lamang ang bata at hindi nito matanggap ang katotohanan. "Parang awa nyo na, kailangan ko siyang makita." Sambit ni Sarah sa nanginginig nitong tinig. Ang kanyang tita Mabel naman ay bigla siyang inakap ng mahigpit. Ang labis na pag-iyak ng bata ay lumalaban sa ingay ng malakas na pag-ulan at nagpatuloy ang pagluha nito hanggang sa pagtatapos ng serbisyo. Pagkaalis ng ibang nagdadalamhati ay biglang kumawala si Sarah sa kamay ng kanyang tiyahin at dali-daling nanakbo papunta sa puntod ng kanyang ina para pagsusuntukin ang kanyang munting kamay. Sumisigaw pa rin si Sarah para ipagpilitan na hindi ang kanyang ina ang nasa loob ng kabaong. Si Mabel naman ay lumuhod para payuhan ang kanyang pamangkin na darating din ang panahon na maglalaho din ang kanyang takot, kalituhan at sakit na nararamdaman. Gayunpaman, ano't ano pa man ang sabihin ni Mabel, ay alam ng bata sa kanyang sarili na ang laman ng kabaong ay iba at hindi ang kanyang ina na si Charlotte. Walang ibang nadarama ang bata kundi pangungulila hanggang sa kanyang pag-uwi. Habang ang kanyang ama na si Ralph ay nagpakalunod na lamang sa pag-iinom, iniwan ang ilang pagkain na hindi nagagalaw, dagdag pa ang napakaraming labahin na nakakalat lamang sa may sahig. Nagagawa naman ding bumisita ni Mabel sa kanila para mangamusta, pero wala din siyang magawa para ipanumbalik ang kasiyahan ng lahat. Kinagabihan, kasabay ng maaliwalas na tagsibol, si Sarah ay pauwi na sana noon ng mag-isa mula sa mag-isang paglalakad sa kakahuyan nang mabungaran ng kanyang ama na nasa baba ng hagdan, namamaluktot sa sakit. Agad nagtanong ang bata kung ano ang problema. Si Ralph naman ay napahiyaw na lamang sa sakit habang hinihimas ang kanyang binti. Si Sarah ay agad na ring tumawag ng ambulansya na dumating din naman agad para tumulong. Tumalon din papasakay ng kotse si Sarah, hinawakan ng kamay ng kanyang ama, nagmamakaawa na wag siya nitong iiwan.
Sa pag-alis ng sasakyan ay ilang alaala ang muling nagbalik sa memorya ni Sarah. Simulat sa pool ng pagkabata ay si Sarah na ang paborito ng kanyang ina. Marami silang masayang araw na pinagsamahan mula sa pag-aawit, pagbe-bake at pamimitas ng mga bulaklak. Walang itinatago si Charlotte sa kanyang anak. Siguro may isa na siyang naging dahilan sa pagluha ng marami. Madalas mahuli ni Sarah ang ina na umiiyak noon ng patago. Pero sa tuwing ito ay kanyang tatanungin, ay sasabihin niyang normal lamang sa may edad ang umiyak pag may pagkakataon. Alam ni Sarah na may inililihim ang kanyang ina. Makalipas ang ilang buwan, si Ralph ay nakalabas na ng ospital pero nakaratay na lamang ito sa isang wheelchair. Wala nang kakayahan para maasikaso pa ang kanyang sarili. Si Sarah, noong mga panahong nasa ospital ang ama, ay nanirahan muna sa tahanan ng kanyang tita Mabel. Sa kabila ng kanyang murang edad, bilang anak, ay ginawa niya ang lahat para maalagaan ang kanyang ama. Siya ang nagpapalit ng damit nito, naghahanda ng pagkain at marami pang iba. Lahat ito ay isang responsibilidad na hindi akmang iatas sa isang siyam na taong gulang na bata lamang. Malaki na rin ang nabago sa ugali ni Ralph, marahil dahil na rin sa paralysis na pinagdaraanan nito. Nagagawa na niyang pagsalitaan ng masasakit na salita at pang-iinsulto ang kanyang anak nang dahil lamang sa maliit na pagkakamali na dati hindi nito ginagawa. Ayon kay Ralph, ay hindi sapat ang kanyang anak para siya ay maalagaan. Kaya agad siyang naghanap ng pahayagan para tumingin ng ilang ads at makahanap ng live-in caretaker. Isang babae na sa tingin niya ay kanya na ring magiging asawa. Pero ang bawat aplikante ay agad na lumilisan sa tuwing nakikita nila ang malalang kalagayan ni Ralph. Dagdag pa ang madalas nitong pag-inom sa kabila ng pag-aalaga ng kanyang anak. Pero isang babae ang sa kanila ay nanatili, si Claudia. Isang diborsya na pilit ikinakapit ang kanyang sarili sa susunod niyang walang kalaban-laban na biktima. Sa unang tingin pa lamang ni Sarah kay Claudia ay alam na niyang wala itong magandang may dudulot sa kanila. At tama nga ang bata, ginawa ni Claudia na malaimpyerno ang buhay ni Ralph at nakikita niya si Sarah bilang sagabal sa kanyang mga nais, lalo na may kinalaman sa mana. Sa bawat pagkakataon na wala si Ralph ay palagi namang pinagsasalitaan ni Claudia ang bata at sinasaktan. Tinatakot ang walang kalaban-laban na batang babae. 2 taong napagtiisan ni Sarah ang mga ganoong bagay. Hindi pa man siya nakakapasa sa ika-5 grado ay naalagaan na niya si Ralph ng masigit pa sa pag-aalaga ng isang nurse. Ang katawan niya ay namumunga ng pasa bawat araw na itinatago na lamang niya sa pamamagitan ng mga kapal na kasuotan. Tiniis ni Sarah ang lahat ng masayang nangyari sa kanya pero isang tanghali ng November ay hindi na niya ito nakayanan. Ang kanyang tita Mabel ay dumating na para sandaling makabisita. Nang matanaw ni Sarah ang kanyang tita ay agad niya itong sinalubong ng mahigpit na yakap. Parang awa mo na tita, ialis mo na ako sa lugar na ito. Nagiiyak si Sarah sa bisig ng kanyang tiyahin. Nanghina naman si Mabel nang mapuna ang mga pasa sa katawan ng pamangkin. Kaya't agad na kinumpronta nito si Ralph ng mga katanungan pero hindi rin siya nito nasagot ng maayos dahil sa pagkalasing. Kaya pinagpilitan na ni Mabel na permanente ng kunin at patirahin si Sarah sa kanyang poder para na rin mailayo siya sa bangungot na matagal din niyang pinagtiisan. Bilang isang single mother ay kinakailangang magtrabaho ni Mabel ng lapis para lamang maibigay ang pangailangan ni Sarah. Pilit kinaya ni Mabel ang multiple shifts habang si Sarah naman ang siyang nakilos sa loob ng bahay. May pagkakataon din naman na nag-aalala si Sarah sa kanyang ama o kung magiging ligtas ba siya sa kamay ni Claudia. Makalipas ang 10 taon, si Sarah ay nakaramdam na ng tunay na kalayaan sa tulong ng kanyang tita. Sa edad na 19 ay nagawa na niyang makagraduate ng may honors at makatanggap ng scholarship sa isang respetadong universidad. Dito na nagkaroon ng bagong mga kaibigan si Sarah. Pagkakaroon ng magandang relasyon sa kanyang mga tagapagturo. Kahit ang bangungot na kanyang nararanasan tungkol sa kanyang ina ay unti-unti na ring naglaho. Gayunpaman, ang maayos na sana nilang tadhana ay waring nagulo na naman ng masamang kapalaran. Sa huling eksamen ni Sarah ay agad siyang nag-book ng flight papauwi. Hindi na mahintay pa ni Sarah na makitang muli ang kanyang tita Mabel. Namiss niya ito ng sobra. Maya-maya pa ay tumanaw na si Sarah sa labas kung saan natigilan siya sa kanyang nabungaran. Napagmasdan niya dito ang kakaparada pa lamang na ambulansya. Ang mga paramedics ay mabilis na nagsikilos. Agad nilang isinakay si Mabel sa loob ng ambulansya habang si Sarah naman ay walang magawa kundi pagmasdan ang pangyayari.
Nakita ng bata kung paanong lagyan ng mga paramedic si Mabel ng oxygen. Agad na yumukod si Sarah at nagdasal. Hinihiling na sana'y makayanan ng kanyang tita ang kung anumang pwedeng mangyari. Ganun pa man, hindi pa man nakakarating sa ospital si Mabel ay pinahayag na bilang wala ng buhay. Inatake umano si Mabel sa puso na siyang ikinamatay nito. Dahil sa pagkawala ng kanyang tiyahin ay naging mag-isa na lang ang buhay ni Sarah. Ang pagkawala ng kanyang tiyahin ay nagpapaalala lamang din sa kanya sa pagkawala ng kanyang ina. Naging matindi ang pangungulila ni Sarah sa bawat araw kahit na sinusubukan ng kanyang tita na pagaanin ang kanyang kalooban, muling makabangon at maging masayang muli. Mahirap man ay kinaya pa rin ni Sarah ang magpatuloy sa buhay. Magkaroon lamang siya ng magandang kinabukasan para na rin sa kanyang sarili. Naging delikado siya at masipag na hindi napapalagpas ng kahit sa anumang oportunidad para mas lalo pang umangat. Nang siya ay nag-edad 26 na taong gulang ay nagsimula na siyang magtrabaho agad sa isang top law firms ng kanilang bansa. Nagkaroon siya ng maayos na buhay at mataas na sweldo. Nakamit na niya ang kagaanan sa buhay at marami pang kasaganahan ang naghihintay para kanyang makamit. Sa kaarawan ng kanyang ina ay nagdesisyon si Sarah na maghanda ng photo album na siyang bibihag sa buhay ni Charlotte. Kinailangan niyang maghanap ng larawan ng kanyang ina, tiyahin at maging ng kanyang sarili. Pero ang larawan ng ina na kanyang nais ay makukuha niya lamang sa dati nilang bahay. Hindi niya planong magbalik pa doon pero masyadong importante ang kanyang dahilan. Ang maharap sa kanyang ama sa kabila ng maraming taong nagdaan ay nagbibigay kaba sa kanyang puso pero nakahanda siyang ito'y kayanin. Kaya naman nag-apply na siya ng leave sa kanyang trabaho at agad nag-set ng flight pauwi sa dati nilang tirahan. Hindi naman din hinayaan ni Sarah na malamon siya at mapag-ibabawan ng kanyang takot at pagdududa. Kailangan niyang lakasan ang kanyang loob at maghanda para harapin ang kanyang ama. Lingid sa kanyang kaalaman ang nakakabahalang bagay na kanyang aabutan. Nang makarating na si Sarah sa bahay ng kanyang magulang, ay napansin niyang tahimik ito at magulo. Imposible ito dahil si Claudia ay kilala niyang mahilig magpatugtog ng malakas na musika sa tuwing ito ay nasa bahay. Habang naglalakad papasok ng bahay at naglilibot, ay nagtataka na si Sarah na hindi niya makita ang wheelchair ng kanyang ama. Nang mapatungo siya papunta sa kwarto ng ama, ay nagulat siyang lumabas ito doon hawak ang isang lata ng beer. Si Sarah ay natigilan sa kanyang nasaksihan. Napanganga siya habang si Ralph naman ay nabigla rin na parang nakakita ng multo. Sa pagkakataong yon ay hindi malaman ni Sarah kung anong emosyong dapat niyang maramdaman. Isa itong pandaraya at pagtataksil. Hindi na siya paralisado habang ang pagkakasabi nito sa lahat ay permanente na siyang magiging ganon ayon sa doktor. Sinubukan ni Sarah na magtanong pero wala siyang natatanggap na direktang kasagutan. Nakikita ni Sarah na hindi na ito nakakatakot kagaya ng dati. Maputla na ang mga mata nito, nangayayat na ng sobra at labis na namumutla. Hindi man ito sabihin ay alam ni Sarah na may mali at dapat niya itong malaman. Agad hiningi ni Sarah ang lugar kung saan niya matatagpuan si Claudia. Tumugon naman ang kanyang ama na hindi na siya nito inaalagaan. Ang sarili na lamang niya umano ang kanyang inaalagaan sa ngayon, dagdag pa ni Ralph. Ilang sandali pa ay nagtungo na si Sarah sa isang kwarto kung saan naroroon ang mga larawang kanyang kinakailangan. Pero habang naghahanap ay hindi na mawala sa isip ni Sarah ang hindi maitatagong kalagayan ng kanyang ama. Kung nagawa nitong maitago sa kanyang tungkol sa kanyang hita, ay ano pa bang sikreto ang hindi niya sinasabi? Bakit nga ba niya ginagawa ang bagay na iyon? Isa lang ba iyong paraan para lokohin siya o si Claudia? Ano't ano pa man ang dahilan ay wala na siyang pakialam pa. Inalis na niya ang kaisipang iyon sa kanyang utak at nagpatuloy na lamang sa paghahanap ng larawan. Maraming gamit doon ang kanyang ina gaya ng mga kasuotan na naimbak na lamang at hindi na magamit. Sa isang cabinet na kanyang binuksan, inalis niya ang isang kumpol ng papeles dito na aksidenteng nagsilaglaga naman sa sahig. Ang isa ay agad niyang pinulot at napag-alamang isa pala yung mortician's bill. Isang bill na nag-issue sa kaparehas na taon kung kailan din namatay ang kanyang ina. Nang tingnan niya ang sumunod na pahina ay isang larawan ang biglang nalaglag. Ito ang larawan ng babaeng nakita niya sa loob ng kabaong ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang mukha na pilit sinasabi ng kanyang ama na isang imahinasyon lamang. Ang kanyang katawan ay nanginig ng sobra dahil sa loob ng maraming taon ay hindi niya nalimutan ang mukha na iyon. Napagtanto niya na ang kanyang ina ay hindi talagang nailibing ng araw na iyon at ang lahat
ay stage o peke lamang. Dahil dito ay masika pa siyang naghanap ng ilang dokumento bilang ebidensya sa kanyang hinala. Kailangan niyang maunawaan kung ano talaga ang nangyari ng mga panahong yon, pero wala na siyang iba pang natagpuan. Ang tanging nakuha niya lamang ay mga mortician bill at larawan. Binasa niya ang bill at napag-alamang ang kanyang ama ay hiningian ng napakalaking kabayaran ng 3 beses na mas malaki kaysa sa normal na dapat bayaran. Kakaiba ito na talaga namang kaduda-duda. Ipinapakita lamang ng mga natagpuan ni Sarah na may kinalaman ng kanyang ama sa kung anumang nangyari sa kanyang ina. Agad nagpaalam si Sarah at nagbili na lamang sa kanyang ama na siya ay magbabalik na lamang. Hindi sinasabi na siya pala ay didiretso sa police station, dala ang bill at ang larawan. Ipinaliwanag ni Sarah ang lahat sa lieutenant na agad namang nagbigay ng interes sa kaso. Si Ralph ay agad na imbitahan para matanong, pero naging mailap ito sa bawat sagot na kanyang binabanggit. Pinagpipilitan niyang hindi niya kilala kung sino man ang babaeng iyon na nasa larawan. Maigi naman at ang lieutenant ay sanay na sa ganong sitwasyon at nakikita niya sa mga mata, pananalita at pagkilos ni Ralph na siya ay nagsisinungaling. Kaya hindi tinigilan ng lieutenant ang interogasyon. Hanggang sa mapilitan na rin si Ralph at wala nang nagawa. Kung paano niyang dinaya at niloko ang kanyang asawa. Humihingi siya umano ng pera noon pero labis na siya nitong pinagdadamutan. Sa puntong isang beses nang umuwi siya ng lasing at nakiusap ng pera gaya ng normal na nangyayari. Pero tumugon lamang si Charlotte na wala na siyang pera dahil ang perang hawak niya ay kanyang iniipon para sa school trip ng kanilang anak na si Sarah. Sa galit ay dito nang dilim ang paningin ni Ralph, dahilan para maihampas nito ng malakas ang ulo ni Charlotte sa pader na naging rason ng pagkawala nito ng malay. Matapos mahulasan at napagtanto ang kanyang ginawa, ay nagawang lumayo ni Ralph ng 3 araw at nang magbalik siya ay hindi na niya ito naabutan at hindi na nakita pang muli. Sinubukan niya itong hanapin pero siya ay nabigo lamang. Alam niya na ang pagkawala ni Charlotte ay magdadala sa kanya ng maraming katanungan na pwede niyang ikapahamak. Kaya nagplano siyang magsagawa ng peking libing sa tulong ng isang mortician na nagbigay ng isang katawan ng babae na nagmula sa isang bilangguan. Nagawa nilang palabasin si Charlotte ang patay na iyon. Kasabay ng libing ay nagbayad pa ng ibang investigador si Ralph para hanapin si Charlotte sa loob ng 1 buwan. Doon, natagpuan nila si Charlotte sa isang nursing home matapos nilang matagpuan na pag-alagala sa kalsada habang nagdurugo ang ulo. Napagtanto ni Ralph na sa panahon ng kanyang pag-alis ay malamang na nagawa ng bumangon ni Charlotte at agad na lumisan. Tiyak na wala na itong maalala kaya nagawa nitong umalis nang hindi inaalala ang kanyang maiiwang si Sarah. Niwala umano itong idea kung sino siya o kung ano ang kanyang pagkatao. Ang tanging alam niya lang ay nasa matindi siya noong pangangailangan nang maramdaman ng masakit na nagdurugo niyang ulo. Nagawa na rin umanong dalawin ni Ralph si Charlotte sa nursing home para taus-pusong humingi ng tawad. Sinabing marami ng hindi magandang nangyari simula nang siya ay mawala sa puntong kinakailangan pa niyang magpanggap na isang baldado para lamang magkaroon ng benepisyo at libreng handog na ibinibigay para sa mga taong may kapansanan. Si Sarah ay nagsabing hindi na nito kailanman mapapatawad ang kanyang ama lalo na sa masamang bagay na ginawa nito hindi lamang sa kanyang ina kundi maging sa kanya na rin. Kung paanong hinayaan lamang niya ang kanyang ina na malayo sa tahanan kung saan siya nararapat. Hindi umano nararapat sa pagpapatawad ang kanyang ama kung si Sarah ang tatanungin. Matapos ang lahat ay agad nang dinalaw ni Sarah ang nursing home na sinasabi ng kanyang ama. Umaasa na totoo ang sinasabi nito. Kinakabahan man ay nilakad ni Sarah ang loob ng nursing home hanggang sa mabungaran na nga niya ang kanyang ina. Naka-wheelchair pero buhay at maayos. Nang magkita ang dalawa ng malapitan ay hindi na nila napigilan ng lumuha. Si Charlotte naman nang makita ang kanyang anak ay bigla na lamang napuno ng alaala ang kanyang isipan. Mga memorya na siyang dahan-dahang nagpabalik sa kanyang alaala. Nalagay man sa matagal ng paghihirap ang kanyang ina at sa kabila ng mga pangyayari ay nagpapasalamat pa rin si Sarah sa Diyos na muli niya itong nakasama at nayakap. Agad nang sinundo ni Sarah ang kanyang ina para makasama habang ang kanyang ama ay nakasuhan nila at ganap nang naipakulong. Simula ng araw na iyon ay nagawa ng magsama ng mag-ina ng maayos at masaya. Binabawi ang matagal na taon nilang pagkakawalay at pagkasabik sa isa't isa.